But Mike, linawin ko kanina, yung sinabi niyang mamamatay tao, na sinabi ko kanina na ako lang yung tanging vlogger na kinuha, na isinama ng Malacanang, para mapasabi na ang war on drugs ni Digong ay makatotohanan. Na ang gagawin lang namin, ipapositive ko lahat ng napatay. Yan ang order ko doon. Puto, may ebidensya. Naku po. Diba banggitin ko pa to? Wag na. Oo, wag na. Ito ang papel ko dyan, nandiyan pangalan ko. Oo May nga. mga document pa dyan. Oo. Uy, grabe. Nandito ang mga ebidensya, mga kababayan. 2016. Grabe. Ang hawak kong region, Cordillera Region 1, Region 3. So parang pinapalabas nyo lang talaga na legit, pero talagang trabaho, no? Basta't lahat ng napatay sa war on drugs, Oo. negative, positive, ipapositive ko. Naku po. Sininyo na mga minamahalan na Document sa ko eh. Yan ang may document kita namin, no? Oo. Sa kapag may meeting kami sa DILG, sa krami ng panahon ni Bato, mayroon ako doon na photos. Naku po. Kaya, So ngayon, kaya sinasabi ko nga sa mga sinasabi ng mga DDS na wala daw droga. Anong alam nyo sa anti-drug war ni Digong? Oo. ibig sabihin sa Tunay na nasaksihan daw di umano ni ninyo, ha? Oo. Alam mo naman yung mga DDS, pinanggigil Alam lang mo yan. Mahilig ako mag-record ng phone voice record. So, nila kamunin ako. Maglabasa kami ng mga boss. may tanong ako. Grabe. Kaya phone na phone, wala ng voice Okay, record. Ninyo, may tanong ako. Kasi di ba ginagawa mo, kapag negative man or positive, ginagawa mong positive. Positive ko yung So tao. ngayon, ibig sabihin, trabaho mo yan. Anong panahon ni Duterte? Ng panahon ni Duterte. Ngayon, matanong kita, meron bang lagay sa'yo dyan para trabahuin mo yan? Anong lagay? Meron bang bayad sa'yo para trabahuin mo yan? 2 months lang namin tatrabahuhin na ipapositive. Nakapackage na kami ron. Nasa magkano? Hindi ko na maalala kung magkano yung budget. Yung May budget. budget ako. Totally yung budget ko, hindi ko kinuha yun, dinonate ko yun sa isang orphanage sa Rizal. Wow. May ano din may good faith din kahit papaano eh. Ano yun, white, hindi ko may paliwanag yung tipong masama yung kanyang ginawa. Siguro, si Ninyo, parang Donate yun. sabi niya, masama itong ginagawa ko, parang ayokong Oo. kainin ito, dodonate ko na lang sa mga nangangailangan. At least yung ginawa niya, nakatulong naman. May Diba? record yun. Ang, Sabi ng wala. alam mo kasi, Mima, ang mali ay mali pa rin. Kaya lang, alam ko naman, si Ninyo, Mabuti. hindi. Ang ibig ko sabihin, Huwag magkakamali. hindi, totoo. Pinagsisikapan ko, ha. Pinagsisikapan ko. Na si Ninyo, Parehas outpatient ka lang dito. oo, sa basa. Parehasong pasyente ng mental itong kasama ko dalawa. Teka, sasakin ka lang. Nandito ka sa Mandalo. Si Ninyo, pagka kasi nandoon na sa isang sitwasyon, hindi na siya basta-basta nakakalis doon eh. Yung loyalty nasa kanya eh. Oo. Kaya kahit na anong iutos mo sa kanya, kahit man labag sa kalooban niya, dahil nandiyan na siya, sumusunod na lang. Oo, Parang ganun. mabait kasi si Nino. Sa government. Oo, dahil syempre, gobyerno, Oo. parang lahat ng bagay dyan, politika, kailangan din ng mga bagay-bagay na minsan may gagawin kang hindi maganda para mapaganda yung imahe ng iba. Yeah. Di ba? Maangas din pala, no? Ninyo yung mga trabaho ninyo. Grabe, hindi ko kaya. Buti hindi ka kinakabahan nun habang ginagawa mo yun. Katwiran ko naman kasi, kahit anong ingat mo sa buhay mo, kung oras mo nang mamatay, mamamatay ka eh. Hindi mo mapipigilan yan. So, parehas kay Digong, kung mamamatay na siya doon sa dahig, mamamatay siya. Bakit hindi pa ngayon mangyari? Huwag muna. Hindi, sa akin lang kung ako tatanungin, kung kailan ko gusto mamatay si Duterte, tapusin mo ng eleksyon. Kasi pag ngayon mamatay yan, makakakuha ng simpatya yung luka-luka. Hindi, Maging teka. Pinoy. Ayan na, doon na tayo. Kasi nga, lumabas ang survey ng Pulse Asia na yung mga naniniwala na lang kay Sara, 12.8. So, parang ang baba. Malayo sa sinasabi kung ikukumpara mo sa trust rating na nakukuha niya. Tama? Ang trust rating na nakukuha niya na nababalita, nasa 50+. Pero bakit ang tanong ko ngayon dito, sa huling survey nila, kung ano yung kanilang opinion kay Sara, bakit 12.8 na lang yung naniniwala? Konti na lang. So, ibig sabihin, hindi na tugma. Oo. Ngayon, kung ating susuriin, tignan mo naman yung may ayaw kay Presidente. Oo. 12% din. Oo. So, hindi malayo. Oo. So, yung sumusuporta kay Sara na 12%, yun na rin yun. Yung galit kay Presidente. Dahil alam mo naman ang DDS, solid eh. Yeah. So, ngayon, ang tanong, ano ba talaga totoo? Yung mataas yung rating niya o yung 12% na naniniwala sa kanya? Sige, sagutin ko. 51.1 ang mga dismayado sa kanya. Naniniwala na magnanakaw, korap siya. Ako kasi, Boss Mike, ang take ko dito, si Sara Duterte, nabubuhay na lang sa kanyang mga vloggers. Yung pangalan niya, umiingay na lang sa mga vloggers. Kung wala yung mga bayaran niyang vloggers di umano, 'di ba? Wala na din si Sara Duterte kasi yung kanilang platform sa social media, doon sila umatake. Tingnan mo, si Sara Duterte nagpapa-interview sa SMNI lang. Kung nasaan yung kanyang comfort zone. Pero yung sa mga tao na literal na meron namang pinag-aralan, 'di ba? Ayaw niya magpa-interview, ayaw niya magpatanong. Bakit? Kasi alam niya na baka mamaya,
'di ba, yung sagot niya ay hindi maganda, 'di ba, malaglag siya, ganun talaga. Pero alam mo kasi, sa mga paraan na mga iniiwasan ni Sara, yung mga bagay na iniiwasan ni Sara, unang-una yung mga debate. Una, mayroon tayong binabangga si Atty. Claire Castro, debate sila. Hindi naman nila pinapansin eh. Tapos ngayon, o kahit si Risa, willing si Sara magdebate sila, pwede rin daw. Ngayon, vlogger na lang ha. Si Lovely Granada. Hinamon siya ng debate, eto, may epal yung mga vlogger niya. Si Sara nga eh, yan na nga lang eh. Baka sakaling manalo. Gusto nating malaman, masukat ang kakayanan niya kung kaya niya bang patakbuhin ang gobyerno. Kasi ngayon, nagdo-double time sila. Nais nila mapababa si Pangulo, ginagawa pang naratibo yung dahil sa mga nangyayari ngayong crisis, na dapat daw bumaba na si Pangulo at ipalit si Sara. Ang opinion ko dyan, sa panahon ngayon, buti hindi nila naagaw yung kapangyarihan ni Pangulong Bongbong Marcos kasi sigurado, baka sa kangkungan tayo dadalin ni Sara Duterte nyo. Ninyo? Yeah. Ano masasabi mo? Sa akin naman, Boss Mike, pagdating sa survey na maraming Sara Duterte supporter, maraming nagagalit kay Pangulong Marcos, maingis sa social media, hindi mo na kailangan ng kasagutan kung totoo bang mataas si Sara. Bakit ilang beses sila nag-attempt ng people power, kilos protesta para pabagsakin si Pangulong Marcos? Nagtagumpay ba? Ayun na nga, yung huling-huli kay Chavit, bigla na lang nawala. Yun na lang. Kung malakas talaga si Sara at maraming galit kay Pangulong Marcos, bakit hindi magtagumpay na pabagsak ang gobyernong ito? Tama. Maraming nag-iingay sa social media, puro mga troll. Kasi ninyo, ganito Yun yan. ang maingay, yung troll. Kaya hindi sila mag-success sa ginagawa nilang rally destabilization plot kasi hindi nila makuha yung full force ng army. Paano ba naman ipagpapalit ng Armed Forces of the Philippines? Itong si Presidente, ipagpapalit nila sa isang baliw? Siyempre ayaw yun ng Navy, ng Coast Guard, ng Philippine Army. Biruin mo maayos na tayo sa ating Presidente. Hindi lang yun, ang ibig sabihin ninyo, yung dami ng tao. Kasi bago sumuporta ang military, kailangan dagsa ang tambayan ng Pilipino. Iba yung people power, one. Huwag nilang ihahambing sa gusto nilang mangyari ngayon. Iba yun Talagang kasaysayan yun. Kailangan bago sumuporta at ma-realize ng AFP o military o mga police, kailangan makita nila na talagang marami ang tao sa lansangan. Ang sabi nga ni Chibu Bistap Browner, nagkaroon tayo ng people power one. Sino bang umunlad? Puro mga nakapwesto. Oligarko. Yung mga taong ginamit doon, umunlad ba? Umangat ba? Hindi. Babalik na naman tayo. Kaya yung sinabi ni Browner, hindi na kami papayag dyan. Di ba? Saka isa pa, ang linaw naman sa Biblia sinasabi, Saya na Biblia. walang pamahalaan na hindi nagmumula sa akin. Tama. So ibig sabihin, si Pangulong Bongbong ang kinaloob sa atin ng Diyos. Ginamit lang ang mga tao ng Diyos. So parang Kaya piliin. So parang sinasabi ni ninyo ngayon na yung mga kumukontra na kampo Yan ni yung mga Duterte. naliligaw ng kadiliman. Yan yung mga demonyo. Ganun. Totoo naman Paano yan Ito Speaking of demonyo, si Kimoli, ano ba kinasangkutan niyang isyo? Rape. Molestation. Ano pa siya? Pastor. Ano? Paano yan ninyo? May mga simbahan na sumusuporta kay Sara. Alam mo yon? Hindi, wala tayong lahat ba ng kaanib doon, totoong naniniwala? Hindi kayo sumasakay na lang. Wala nang magawa. Wala nang magawa. Huwag na natin banggitin. Bakit yung isang party list? Bakit kulelat sa bilangan? Ba't isa lang nakaupo? Bakit hindi nakakuha ng 3 set? Kung talagang malakas yun, kasama nila sa isang reliyon yun. Oo nga naman. Tuta ka. Yung Huwag mo nang banggitin. yung anak ng tinador, yun. Iluntag yung bunbunan niya. Iluka.